Hi mga mi, good morning. So, welcome back sa ating mini vlog. So, for today's vlog, share ko sa inyo kung ano ang naging buhay ko nitong 2 months old na ang aking baby. So, eto, every morning ganito kami. It's 6 a.m. ang alam ko. And, oras din ang tulog niya ngayon. So, ayan, duyan-duyan lang. Actually, sobrang tagal ko siyang dinuyan dyan. Siguro mga 5 minutes yung duyan namin dalawa dyan. And tinan nyo naman ang kalat pa ng kama. Madami pa akong aayusin. So, kailangan ko muna siyang unahin. Duduyan ko muna siya kasi kapag hindi mo siya naduyan sa gusto niyang duyan, or I mean parang hindi siya talaga yung tulog na tulog pa, katulad niyan, hindi mo siya pwedeng lubayan. Kasi pag nilubayan mo siya ng ganun-ganun lang, iiyak at iiyak yan. Hindi titigil sa kakaiyak yan. So, yun naman. Dami ko pang ligpitin, baby. So, yun, binitawan ko siya dyan, or inalisan ko siya sa kakaduyan niya nung talagang naramdaman ko na humihilik na siya. So, pagtapos ko siyang iduyan, naglinis na ako ng, inayos ko na yung kama na pinaghigaan namin dalawa. So, magliligpit muna ako. Niligpit ko muna yung mga yan. And, habang nililigpit ko yan, kasi gumagalaw siya. Pag gumagalaw kasi siya, yun, parang sign yun na magigising siya. So, iduduyan-duyan ko ulit siya. Kaya, habang ginagawa ko yung mga ganyang gawain, mga pag-ayos-ayos sa kwarto, meron time talaga na kailangan ko siyang iduyan ulit. Kasi, kapag hindi, yun nga, magigising siya at iiyak na naman siya. So, after ko dyan sa kama, dito naman ako sa table namin, kasi may mga damit siya na iwan dyan nung kagabi kasi birthday niya kahapon, 2nd month. And ayun, hindi kami masyadong nakapag-picture kasi sobrang nag-iiyak siya. Ayan, every time na gumagalaw siya, kailangan mo talaga siyang iyug-yug, iduyan mo siya kasi kapag hindi talaga, iiyak talaga siya. So after niya, na nag-ayos-ayos na ako, so nung medyo nakakuha na ako ng tiyempo dyan, may iba pa akong ginawa. And also, morning yan. So, kailangan ko mag-kape, mag-choco drink, ganyan. So, yun yung ginawa ko after ko maglinis-linis dyan. Pero, syempre, as a breastfeeding mama, ayun, kailangan ko ng tubig talaga. As in, kailangan madami akong ini-intake na tubig kasi hindi ako mixed fed. So, talagang breast milk lang yung pinapainom ko sa kanya. Pero, nung first month niya, tsaka dun sa hospital, talagang nag-formula milk siya kasi syempre, magkahiwalay kami after ng operation. FYI lang din pala mga mommy, CS po ako, so hindi ko siya na normal kasi naka-face presentation siya, so hirap na hirap akong ilabas talaga siya. Pero nag-trial labor ako dun sa lying in kung saan kami nagpapa-check up. So nag-try akong mag-labor dun, in-induced ako, pero still hindi talaga kaya. 10 cm ako, full dilated talaga ako. And ayun, hindi talaga kinaya. Nung dinala na ako sa hospital, kasi talagang sabi ko magpapa-CS na lang ako kasi talagang sobrang sakit na. And alam niyo yung talagang mother's instinct na hindi talaga to lalabas kahit anong push, ganyan. Baka may mangyari pang hindi maganda sa baby. So, nung pagpunta namin ng hospital, naretso ako sa OR, sinies ako nung OB ko, and ayun, nakita niya, paglabas niya, is si baby is naka-face presentation. So, iniwan ko muna si baby dyan sa kwarto kasi ako ay magkakape muna, magmamainit muna ako kasi sobrang aga pa niyan and hindi ako sanay gumising talaga ng ganyang kaaga na. So, yung tiyan ko, actually, madaling araw pa lang kasi syempre wala masyadong tulog kasi nga may baby ka na. So, puyatan talaga. So, madaling araw pa lang kumakalam na yung tiyan ko and water lang ako. Nag-stop ako dun saglit kasi akala ko umiiyak siya. Kasi kapag iniiwan siya sa kwarto, ramdam niya, so umiiyak siya. Pero nung time na yan, hindi naman. So, nagmamadali akong magtimpla ng kape ko dyan kasi nga baka umiyak na. Actually guys, hindi kape yan na Energen yan. So ayan, Energen siya. So sabi nila nagpapa-boost daw ng milk supply ang Energen. So tinatry ko naman. So parang okay naman siya, effective naman ng slight. Pero may mga tinitake pa ako na iba like malunggay capsules,
Meron din ako nung mga capsule na nirecommend sa akin ng OB ko para nga daw mas dumami yung supply ko. So, sa pagkakataon na yan, sa time na yan is nag-iisip ako yung susunod kong gagawin habang siya ay tulog pa. Kasi kapag gumising talaga siya, wala ka na ibang magagawa kundi asikasuhin siya. Sa kanya lang yung attention mo, ganun. So, parang dito sa batang to, ang hirap gumalaw kasi kailangan sa kanya lang talaga yung buong oras mo, ganun. So, habang, nag-iisip ako, nakatulala ako dyan, ano ba susunod kong gagawin? Maliligo na ba ako? Or uunahin ko muna siya na paliguan? So, yun, naisip ko, ihanda ko pala yung kanyang mga gagamitin. Yung kanyang damit para after niyang maligo. So, napansin nyo, nandun siya sa may dulo. Kasi nilipat ko siya kasi nagpa-breastfeed ako. So, ayun, nakapag-decide ako na pauna na akong maligo. Kasi, andyan na rin naman si mama, yung kanyang mamita, ang lola niya na nagpapaligo sa kanya. So, sabi ko, mauuna muna akong maligo. After ko maligo, saka natin paliguan si baby. Tapos, mamadali na rin ako dyan kasi kailangan pa mag-init ng tubig habang siya ay nasa mood pa. Kasi kapag wala na siya sa mood, kailangan mo na naman siyang padedehin. Tapos, kailangan mo na naman siyang patulugin. Magna-nap time muna siya bago siya ulit maligo para hindi siya magwala-wala sa CR. Pero kahit anong gawin namin na ganun, wala talaga. Sobrang nag-iingay talaga siya kapag naliligo siya. Ewan ko ba kung bakit, pero siguro nabibigla sila or nabibigla siya sa mga kaganapan sa buhay-buhay niya. May mga ganong eksena. Pero ayun, hindi ko ginagamit yung tub niya kahit meron siyang bathtub kasi nga talagang napakalikot, promise. Hindi mo pwede siyang ilagay dun kasi possible talaga na mabukulan siya. So, naiyak yan siya. Hindi yan siya natatawa dyan sa lagay niya na yan. So, paparinig ko sa inyo yung iyak niya. So, ganyan siya umiyak everyday, mga mi. So, hindi mo talaga kailangan bagalan yung kilos mo. Kailangan talaga sobrang bilis lahat sa kanya. And minsan nga, dalawa na kaming nagbibihis sa kanya. Lahat, alam mo yun, sabay-sabay na para lang matahan siya agad. Tapos, ayun, kahit si mama nga alam niya na kung paano magpatahan ng baby. May experience na siya sa anak, ganyan. Kahit siya natataranta pa rin talaga. So, ayun, ganyan. Kailangan talaga madalian sa kanya lahat. Kasi pag hindi talaga, buong araw talaga baka kabagan siya kakaiyak niya. Ewan ko ba? So, ayun mga mi, nag-brunch na ako, breakfast and lunch. Kasi talagang hindi ako makakapag-breakfast ng sa ganung sitwasyon namin ng anak ko. So, si mama nasa taas, siya muna nagduduyan. And after naman niya iduyan, sumunod din naman siya ng kain sa akin. So, ayun mga mi, that's it for our part 1. A day in a life with a 2-month-old baby. So, see you on the next vlog mga mi. Share nyo na din yung mga experience nyo as a first time mom. So, bye!